ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napagod ka ba? Medyo, pero sulit naman ang lahat ng pagod dahil alam ko na nakatali ka na sa akin. Ha? Sino naman nagsabi na magpapatali ako sa'yo? Aba, ibig sabihin may bala ka palang iba no? Bakit nagpakasal pa tayo? Oo, iba plano ko. Kasi ang gusto ko, ikaw yung nakatali sa akin para sigurado akong di ka makawala. Ang galing no? After 8 years, tayo talagang binigay ng langit sa isa't isa. Kahit na ang dami nating pinagdaanan na hindi okay, at least hindi tayo nagpatalo, 'di ba? Dahil yun sa'yo, kaya nagpapasalamat talaga ako na ikaw yung babaeng nakilala ko eh. Tigilan mo nga ako. Ang dami mo nga kakilalang ibang babae, kaya nga dahil sa sobrang dami nila, muntik pang hindi mauwi sa kasalan ng relasyon natin eh. Yan ka naman eh. Akala ko ba naman nakaraan na yon? Tapos na. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Ikaw kasi. Kasal na nga tayo, binubola mo pa ako. Hindi yun bola, no? Totoo yun. Paano naman kasi? Kung di naman ikaw yung babaeng tipong kaya akong pagpasensyahan, intindihin, tsaka mahalin, di wala akong makasama habang buhay ngayon. Totoo yun. Dahil kung hindi naman ikaw ang lalaking mamahalin ko, di hindi na ako matututong umunawa. Salamat ha. Salamat din. Salamat dahil tinupad mo yung pangako mo na papakasalan mo ko meron o wala mang laman ng tiyan ko. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita eh. Ikaw lang yung ayaw maniwala sa akin minsan eh. Ay, ang sarap pala talaga ng pakiramdam ng kinakasal, no? Alam mo yung hindi maipaliwanag yung pakiramdam? Aminin mo, nakita kita kanina, umiyak ka. Ha? Ako? Umiyak ka kaya. Hindi ko alam kung nagsisisi ka dahil wala ka ng kawala o naiiyak ka dahil masaya ka. Hindi lang kasi makapaniwala na lalagay pala ako sa tahimik na kasama ka. Siguro nga nagsisisi ka, no? Nagsisisi ako, oo. Dahil ginawa ko pa yung mga maling bagay sa'yo dati. Nagsisisi ako kung bakit nasaktan kita dati. Samantalang ang dulo pala natin, tayo din. Alam mo yun, nanghihinayang ako sa mga panahon na nagkatampuhan tayo. Di sana, mas marami sana tayong magandang alaala. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, magsimula tayo ngayon. Ibang buhay nang meron tayo. May iba nga pala ako. Medyo marami-rami yung nakuha natin kanina sa money dance ah. Sana kung pwede, wag na muna natin galawin yun. Pondo na lang muna natin sa magiging anak natin. Yun nga rin yung sasabihin ko sa'yo. Itabi natin yon hanggat may pera naman tayong sarili na pwede nating gastusin. At dahil tapos na yung kasalan, at tayong dalawa na lang na dito sa kwarto, ito na yung panahon para, alam mo na. Para matulog tayo dahil pagod tayo pareho. Pero syempre, bago matulog, kailangan mo na magpantok. Di manood tayo ng TV, o di kaya magbasa ng libro. Gusto kong magpapawis eh. Ano, suntukan? Wrestling pala ang gusto mo Pero alam mo, kahit sino sa atin yung mabilangan ng 1, 2, 3, pareho pa rin tayong panalo. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo ba may referee pa tayo? Kasi ako, ayoko nahihiya ako. I love you, be. Mas love kita. Wrestling na tayo, ano? Tama nga ako, Miss M. Napunta sa akin ang huling halakhak. Hindi ko lang basta na itali sa akin si Jeric, kundi legal kaming nagsama bilang mag-asawa. At yun, Miss M, ang isa sa pinakamasayang bagay na nangyari sa buhay ko. Ang malaman na sa paggising sa umaga, katabi ko ang pinakamamahal kong lalaki na nagturo din sa akin kung paano ipaglaban ang totoong nararamdaman. Masarap magmahal, Miss M. Napatunayan ko yon lalo na nung magkasama na kami sa iisang bubong. Alam mo yung walang limitasyon ng oras na magkasama kayo? Yung pakiramdam na hindi man kayo magkasama ng ilang oras, alam mong sa iyo siya uuwi at yayakapin kanya sa buong magdamag habang mahimbing kayong natutulog sa gabi. Yung tipong sabay kayo kakain sa isang mesa at hindi nyo kailangan magpigil ng kilos. Di tulad nung nagde-date pa lang kami at limitado ang oras. Basta, Miss M, iba ang pakiramdam. Hindi maipaliwanag. Totoong parang nasa ulap ang pakiramdam. Sobra na ba, Miss M? Ganito kasi ang talagang naramdaman ko sa piling ni Jeric. At sigurado ako na maraming sasang-ayon sa akin, lalo na yung mga nakaranas ng magmahal ng sobra at totoo. Ilang buwan pa ang lumipas mula nung ikasal kami.
mas marami kaming mga gustong mangyari sa aming buhay. Mga bagay na dati napagkukwentuhan lang namin. Mga kwentuhan na hindi ko akalain na mangyayari sa aming dalawa. Napakasarap bumuo ng pangarap kasama ang taong handaring ibuhos ang kanyang panahon para tuparin ang maraming akala natin ay sa panaginip lang nangyayari. Well, pasensya na Miss M kung ganito ako mag-express ng feelings ko dito sa sulat ko ha. Sa totoo lang kasi, habang binabalikan ko yung mga sweet memories namin ni Jeric, nakakaramdam pa ako ng bahagyang kilig. Patunay lang siguro na totoo ang naramdaman namin para sa isa't isa. Ganun pala ang pakiramdam ng may asawa. Nakakapagod, pero masaya. Be! Kasi! Be! Oh, ginabi ka na. Halika, akin na yung bag mo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga Ikaw, Hindi pa din. Hinihintay nga kita para sabay tayo. may nakain na ba? Oo, naghain na ako nung nag-text ka na malapit ka na. O ano, magbibihis ka muna o kakain ka na muna? Kain na muna tayo. Gutom na talaga ako Sige, tara. Bakit ka nga pala ginabi? Paano ba naman ang hilig sa rush ng bago naming boss? Bukas na pala kailangan. Kanina lang sinabi. Alam mo naman sa opisina, kahit na magtrabaho ka ng mahabang oras, tapik lang sa balikat yung kapalit. Pero kapag umuwi ka na maaga, kulang yung sweldo. Ay, yan ang hirap kapag empleyado ka Hirap yumaman kapag sweldo lang yung aasahan mo. Yun nga Kaya hindi talaga pwedeng ngayon na lalaki o isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya. Alam mo yun, ang hirap kumita ng pera Uy, sarap niya na. Pengi, ikaw, kamusta naman araw mo sa opisina? Ayun, okay naman, katulad pa rin ng dati. Namamanhid na nga ang kamay ko kakahawak ng perang hindi naman sa akin Minsan nga, naisip ko kapag nagbibilang ako ng pera sa bangko, sana pera na lang natin talaga yung hawak ko. Tsaka iniisip ko nga minsan kung ano ba yung pakiramdam ng maraming pera. Yung tipong kahit hindi na magtrabaho may gagastusin pa rin tapos hindi ka nag-aalala na baka maputulan ka ng kuryente, ng tubig, o kaya baka mawala yung laman ng ref, kung may bigas pa ba o... Alam mo yun, ano kaya ang buhay ng mayaman no? Siguro masaya din, pero syempre di naman perfecto yung mga buhay ng mga yun. Lalo na kapag nagkaanak tayo, dapat lalo tayo magdoble kayo Kaya nga ngayon, di lang doble kayo yung ginagawa ko. Kung pwedeng triplein o apatin, gagawin ko syempre kapag nagka-baby na tayo, habang lumalaki yung bata, lumalaki din yung gastos, di ba? Sinabi mo pa, diaper pa nga lang magkano na sa isang araw makakailang palit ba ang bata? Sa gatas naman, buti kung magpapa-breastfeed ako. Kung hindi, syempre kawawa naman ng baby kapag tinipid natin sa gatas, di ba? Baka ang isang karton na maliit na magandang klaseng gatas, lagpas 200 pesos na. Pero madali na yun. Ang mahalaga, magka-baby tayo. Ang dami nga nating nabibili minsan na hindi naman natin kailangan Yun nga lang talaga, kailangan natin mag-adjust ng konti para sa bata. Alam mo be, kanina nag-half day ako. Oh, bakit? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Ano ba yung pagkain mo? Maubos na ako ng kakakain ko dito. Hindi yung pa nababawasan yan. May sakit ka ba? Parang wala kasi akong gana Oh, bakit ka nga maaga mo Parang iba nga kasi yung pakiramdam ko. Wala naman akong lagnat. Parang antok na antok lang talaga. Di ka naman nagpupuyat, di ba? Yun nga Kasi, tingnan mo to. Ano yan? Tingnan mo. Oh, ano to nakasulat sa papel na to? Sino yung sulat nito? Ako. Anong ibig sabihin nitong 2 linyang sinulat mo? Ako, tsaka ikaw. Ano? Ako tsaka ikaw yan. Magiging nanay at tatay na tayo. Yan kasi yung lumabas sa pregnancy test ko kanina. Pag daw kasi 2 linya, positive. Buntis ka? Buntis ka, be? Totoo? Hindi nga. O kumain ka mabuti. O ito, buti gulay yung nanda mo. Kain na, kain ka na kain. Sa wakas, nagbunga din yung madalas natin pagre-wrestling. Lahat ng first time SM, unti-unti nang dumarating sa buhay ko. At sa buhay namin ni Jeric. Dati, ang saya ko na kaming 2 lang ang magkasama. At nadoble pa ang saya na naramdaman o baka na triple pa nung malaman ko na buntis ako. Ang sarap kasing isipin na paglabas ng anak namin, pwede na kaming tawaging pamilya. Kompleto na Miss M ang buhay ko kapag nagkataon dahil sa kauna-unahang pagkakataon, mararanasan ko na ang maging isang ina. Siyempre, hindi rin maiaalis ang takot at kaba. Una, sa pagbubuntis ko.
Pangalawa, kung magiging mabuti ba kaming mga magulang para sa anak namin ni Jeric. Kitang-kita ko rin, Miss M, ang saya sa mukha ni Jeric noong mga panahon na yon, nung nalaman niya ang magandang balita. At dahil doon, mas lalo akong naging espesyal sa kanya. Miss M, para akong prinsesa sa bahay namin noon, na halos ayaw pakilusin at pagtrabahuin dahil ayaw niya akong napapagod. At para na rin daw sa magiging anak namin. Lahat ng halos na gusto ko, ibinibigay sa akin ni Jeric. Bagay na sobrang ipinagpapasalamat ko noon sa langit. Napakagandang regalo ng binigay niya sa akin. Asawang mapag-aruga at anak na nagmula sa akin na bunga naman ng aming pagmamahalan. Maraming buwan pa ang nakalipas at unti-unti ko nang naramdaman ang hirap, Miss M, dahil sa aking pagbubuntis. Naapektuhan na rin ang mood ko at ang pag-iisip. Pero siguro, normal lang naman ang ganong sitwasyon. At isa pa, first time ko namang mabuntis at magdala ng isang sanggol sa aking sinapupunan. And wala akong idea kung ano ba ang dapat gawin ng isang babae na malapit nang maging ganap na ina. Pero Miss M, sa mga pagbabagong yon na nangyayari sa akin, sumasabay naman ang pagbabago sa pagsasama namin ni Jeric. Hindi ko alam kung dahil ba napapagod na rin siya at nahihirapan mag-adjust, or para sa akin normal lang sa asawa ang magkaroon din kami ng hindi okay na time sa pagsasama. Well, sabi ko nga, Miss M, lahat na nangyari sa akin dati ay dahil first time. Kasi, Umuwi ka pa. pwede ba kasi pagod ako? Ang daming trabaho sa opisina ngayon. Tsaka papasokin mo muna ako sa loob ng bahay bago mo ako imbestigahan. Eh sino ba naman ang matutuwa? 5:00 ng hapon ang uwi mo, 'di ba? Anong oras na? 10:00 na ng gabi. Kung umalis ka kahit 6:00 ng gabi sa opisina ninyo, kahit mabagal ang traffic, darating ka pa rin dito ng 7:00. Naman, Jeric, alam mo naman na wala akong kasama dito, 'di ba? Tsaka tingnan mo naman ang kondisyon ko. Buntis ako, Jeric, buntis. Alam ko, di mo na kailangan sabihin pa sa akin na buntis ka at ipamukha sa akin na mag-isa ka dito sa bahay. Galing ako sa trabaho, kaya nga ako madalas gabihin dahil nag-overtime ako para makadagdag man lang kahit ng konti sa sweldo ko. Para kanino ba tong ginagawa ko? Para sa akin ba to? Hindi kasi. Para sa atin to. Lalo na sa may anak natin. Pagod ako. Hindi naman ako naglalaro sa opisina eh. Halos di na nga ako kumain para lang makatipid eh. Imbis na tanungin mo ako, naghapon na ako, yan yung sasalubong mo sa akin. Nag-aalala lang naman ako dahil kahit isang text, wala akong natanggap mula sa'yo. Eh paano pa ako mag-text sa'yo habang nasa opisina ako? Eh nasa locker yung cellphone ko eh. Tsaka alam mo naman bawal yung cellphone sa working area namin. Puro ka miss call kaya nalobat ako. Pwede ka naman tumawag sa landline na opisina. Eh paano ka tatawag doon? Kung hindi busy, wala ka daw sa table mo dahil nasa conference room kayo ng mga katrabaho mo at ng boss mo dahil nagmi-meeting. O alam mo naman pala kung anong ginagawa ko dun eh. Hinihintay pa kitang maghapunan para may kasabay ako. Gutom na nga ako eh. Pati tong bata nadadamay. Eh bakit di ako kumain? Wala naman sa akin yung kakainin mo, 'di ba? Nagluto nga ako kaninang umaga bago ako umalis para kapag may gusto kang kainin dito, eh makakain mo. Oo nga, pati yung bata nadadamay sa kaartehan. Ako naman kasi. Pakinggan mo nga yung sinasabi mo. Kung pagsalitaan mo ako. Samantalang dati hindi mo ako masabihan ng maarte. Ngayon porket ang laki ko na ginaganyan mo na ako. Hindi naman yung ibig ko sabihin eh. Ano ba kasi? Tapos iiyak ka na naman. Alam mo naman di makakabuti sa bata yan, di Eh ba? anong gusto mong gawin ko? Tumawa sa mga sinabi mo? Tama na nga yan. Kumain na tayo, tara na. Kumain ka mag-isa. Nalipasan na ako ng gutom. Kasi naman, wag mo na muna isabay yung ganyan sa sitwasyon mo ngayon. Kawawa yung bata eh. Tara, kumain na tayo dito. Ayoko nga eh. Aray! Oh bakit? Kasi... Ang sakit ng tiyan ko. Kaya nga ako tumatawag kanina sa'yo para sabihin na medyo masakit ang tiyan ko eh. Aray, Tara, tayo ka. Dahan-dahan lang. Alika. aray ko! Aray! Manganganak na yata ako, Jerry! Aray! Dahan-dahan lang. Aray! Yan na yata para... lumalabas na dugo sa akin, Jerry! Manganganak na yata Alika. ako! Dali na sa ospital, tara. Dahan-dahan lang. Gusto kong lawakan, Miss M, ang utak ko habang nagkakaroon kami ng komprontasyon. Pero hindi ko mapigil ang bibig at sarili ko sa pagsasalita sa kanya. Halos nagsumbata na tuloy kami. At alam kong mahirap din naman ang sitwasyon ni Jeric dahil bukod sa trabaho sa opisina pagdating sa bahay, ako naman ang aasikasuhin niya.
Pero siguro naman Miss M, normal lang sa asawang lalaki na asikasuhin ang kanyang buntis na misis. Sumama talaga ang loob ko ng mga oras na yon habang nagtatalo kami. Gusto kong ipamukha sa kanya na hindi biro ang nararamdaman ko sa aking pagbubuntis. Na anak din naman niya ang dinadala ko. At ang isang paa ko ang nasa hukay kapag dumating na ang oras na kailangan ko nang ilabas ang bata na nasa sinapupunan ko. Hindi ko nga maintindihan, Miss M, kung manganganak nga ba talaga ako ng mga panahong yon o nadala lang ako sa stress dahil nga sa simpleng pagtatalo namin ni Jeric. Pero kahit ano pa man ang naging dahilan kung bakit ako napaanak, Miss M, masaya pa rin ang naging dulo dahil sa loob ng 6 na buwang paghihintay, nakita na namin ang produkto ng aming pagsasama at pagmamahalan. At first time kong makaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Halo-halo na siguro. Takot dahil hindi ko alam kung ligtas ba ang panganganak ko at takot kung ano ang susunod na mangyayari sa aming pagsasama ni Jeric kapag lumabas na ang aming anak. Lahat ng yun, Miss M, wala akong kahit konting idea. Nakaka-excite na nakakakaba. Pero ang sinabi ko na lang sa sarili ko, mahal ko naman ang aking mag-ama. At sapat na yon siguro para mas maging positibo ko sa mga pwedeng mangyari sa amin. Ang mahalaga, alam ko na sa simula ng ikasal kami ni Jeric, masasabi kong, I finally found someone.
MOR 101.9, my only radio for life. I finally found someone by Bryan Adams and Barbara Streisand. Finally, nahanap ko na siya. Eto na siya. Ito na yung taong mamahalin ko. Ito na. Sure win na. Pero sabi nga naman nila, hindi daw lahat ng relationships sure win, 'di ba? Hindi lahat ng pagsasama aray, ano ba yun? Ano yun? Bakit may humuhuni? Hindi lahat ng pagsasama, alam nating smooth sailing lagi. Laging may ups and downs. Tulad ng kwento ni Cassie sa atin, no? Kasi ganun naman talaga. Miski naman hindi kayo mag-asawa, boyfriend mo pa lang, ano expect mo? Lagi na lang kayong okay? Pero, bago rumiak si Miss M, bago ako bigay ng aking tips, eto muna ang text messages at Facebook messages ng ating mga listeners. Sabi dito ni Mel ng Calamba, Laguna, magandang hapon, Miss M. Ang ganda naman ng storya. Kakakilig naman. Sana nga malampasan nila ang lahat ng pagsubok na darating sa kanila. Pakibati naman ang mahal ko na sana mabasa ang message ko. Pangit magparamdam ka naman po, hindi ako magpakali sa pangit ang tawag niya. Pangit, magparamdam ka naman po, hindi ako mapakali sa kakaisip sa'yo. Mahal na mahal kita. Coming from Mel. Oh, Mel ng Calamba, binasa ko na yung message mo. Sana magparamdam nga si Pangit. Okay, si Fem ng Barangay Pulido, GMA Cavite, sabi niya, love has its ups and downs, its twists and turns. Love leaves us pain, teaches us until we learn something, and even if it takes us so long, it will always take us to where we belong. Taray! I like this. Love it. Okay, si Arnel, sabi niya magaganda kasi ang kwento ng MOR. Pilit na ginagaya pero hindi naman mapantayan. More power MOR 101.9 for life. Uy, salamat po. Uy, speaking of more power. More power sa mga tindero at tindera, sa mga maret pare ko dyan. Mga Mars, dyan sa Divisoria. Totoo ang chismis. Hindi lang si Miss Emang nagsasabi. Confirmed ko na kanina sa producer kong si Edu. Pag pumunta ka rin sa Divisoria Mall o kahit saan dyan sa DV, in fairness sa kanila, halos yung lahat ng mga stall doon. Saan ka? Dear MOR. Lalo na pag weekend. Syempre, dahil namimili ang mga tao, masarap na meron kang sounds at dramang pinakikinggan. Okay. Eto naman, coming from Hailam Episcope. Sabi niya, madami man ang naging hadlang, sana po maging maganda ang at maayos ang pagsasama ninyo. Wala man lang ako sa amin, nakikinig pa rin ako. At wawa naman na nakikinig sa amin, hindi makapakinig kasi wala ako. Ano ba yan? Di utusan mo sila, buksan ang radyo nila. Gandang tanghali, Miss M. Babati po ang bandingan ng pasaway sa MOR. Jen of Las Piñas, sabi niya, masarap talaga sa pakiramdam pagising mo sa umaga, mukha ng taong mahal mo ang nakikita mo. Pero hindi lang puro saya ang darating sa buhay. Sana maging matatag ka sa mga pagsubok na darating sa buhay nyo. At paano daw magpapadala sa inyo ng kwento? Gusto kong i-share yung karanasan ko sa love life. Pwede rin ba dito i-send? Mari, wag mo i-text. Ang haba. Kung gusto niyo po magpadala ng inyong kwento, ang love life ninyo, ang love story niyo, of course, you can email us. Kung mahilig ka na rin lang mag-email, Dear MOR, DEARMOR 1019@yahoo.com. Ayan, pwede. Or, pwede ring sulat kamay. Minsan mas feel, pagka talagang sinusulat mo, hahanap ka ng papel, kuha kang ballpen. At sumulat sa amin sa Dear MOR, care of Miss M, care of Baby Girl Hasmin, or kay DJ Popoy. ABS-CBN Broadcasting Center, Sergeant Esguerra Avenue, corner Mother Ignacia Street, Barangay South Triangle, Diliman, Quezon City. At syempre, babasahin ko rin. Nagtanong kasi ako sa Facebook, sabi ko, kayo ba, paano nyo ba napapatibay ang love life mo with your special someone? Sabi dito ni Iya Saison, sabi niya, simple lang po, Miss M. Trust, time, caring, loving, and commitment. Oh, gusto ko yan. Sabi naman dito ni Kim Sang-ri, Nox, Korean. Para sa akin po siguro, tiwala lang yan sa isa't isa. Dahil ang isang pundasyon sa samahan ang pagtitiwala. Kasi sa amin, Miss M, ang partner ko, kahit anong pagsubok na dumarating, sabay po namin hinaharap. Kaya po siguro going strong pa rin kami. Ayan. Lahat daw ng mga taga-barangay Calabasa, Haen, Nueva Ecija nakikinig. Thank you so much. Okay, sabi naman dito ni Nietzsche 14. Hindi talaga maiiwasan ang masaktan when it comes to love. Kung minsan talaga may mga bagay na di kayo magkakasundo at di magkakaintindihan. Pero kung love nyo ang isa't isa, buong araw man kayo magtalo, at the end of the day, you still find yourself saying sorry.
Ayan. Okay, si Andrew Ford, sabi niya para mapatibay ang isang relationship, kailangan lang ng unawaan, maayos na pasunuran sa isa't isa. Pag ayaw mo at hindi niya gagawin, pag ayaw niya, syempre, wag mo rin gawin. Oh, yun na nga. Correct. Ba't ka pa mangungulit? At eto naman ang tips ni Miss M kung paano patibayin ang isang relationship kahit may ups and downs kayo. Kasi ang relationship parang roller coaster yan. Minsan pataas, minsan pababa. Hindi naman laging smooth sailing, di ba? Eto lang yan. Gamitin natin ang sikat na salitang push. Talagang, pinilit ko to. Pero in fairness, effective. Pakinggan nyo. Ang push. Bakit push? P-U-S-H. Yan po ang spelling ng push. And P... Nakasambaduy pero ang bongga to. Ang P ay prayers. Totoo. Bakit? Lagi dapat kayo nagdadasal na sabay. Or ipagdasal mo ang iyong partner. Tip ni Miss M yan. Kahit buzet ka na sa kanya, inis ka sa partner mo, ipag-pray mo siya. Huwag mong ipag-pray na, Lord, sana mamaya madapa siya. Huwag ganun, ha? Ang prayer mo dapat lagi, Lord, patibayin mo relationship namin. Dapat, sana, Lord, kahit nag-aaway kami, bigyan mo kami ng patience, ng honesty, ng humility. Kailangan marunong kami magpakumbaba. Ayan. P, prayers. Importante yan. U, eto na. U, understanding. Kailangan may understanding sa relationship. Siyempre, dapat iniintindi mo yung partner mo. Kunyari, hindi siya nakapag-text. Hindi siya nakapag-text sa'yo. Ba't hindi siya nakapag-text? Kasi nasa work. Maging understanding ka naman. Huwag ka naman yung OA na parang, ba't hindi ka nag-text? Alam mo naman katabi niya, boss niya. Intindihin mo naman, o kaya, ba't hindi mo ako tinawagan kagabi? Anong oras ka nagpapatawag? 1:00 na madaling araw? Intindihin mo naman, tulog na yung tao. Kailangan may understanding. Always look at the other situation. Diba? Tingnan mo yung sitwasyon ng partner mo. Bakit hindi niya nagawa ang isang bagay? Bago ka rumiak, bago ka magalit at girahin mo siya, mare, intindihin mo muna. Kasi kailangan may understanding. S. S is for sweetness. Kailangan may sweetness ang isang relationship. Kunyari, sa boyfriend mo, naiinis ka sa kanya, hindi pwedeng hindi ka sweet kasi nga ang relationship pinagtatrabahuan yan eh. Kahit 3 years na kayong magkasama at memorize mo na ang bawat nunal sa mukha niya, ang bawat pimple na lumalabas sa kanyang mukha. Kahit kilala mo na siya at medyo may sawa factor, dapat hindi nawawala ang sweetness. The best marriages at yung best relationships, kaya nagtatagal yan kasi ang ine-effort ang pagiging sweet. Effortan mo naman, wag mawawala ang sweetness. And last, P-U-S-H. Ang H ay honesty. In fairness sa honesty, be honest. Maging tapat sa iyong partner. Yan. Mga nagigilty. Maging tapat sa partner mo. Huwag kang magulo dyan. Lagi mo sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, pero say it in a nice way. And of course, ang pagiging tapat, kasama din dyan yung stick to one. O, diba? Tandaan, yung tip ni Miss M for today, ang push. Prayers, understanding, sweetness, and honesty. Kahit pinilit ko, effect naman, diba? At yan mga kapamilya, abangan niyo po ang ikalawang bahagi ng Dear MOR dito sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. Dear MOR Weekends. Dear MOR, ilang linggo pa lang ang nagdaan, Miss M, mula nung ako'y nakapanganak at hindi naging biro ang lahat ng mga sumunod na nangyari. Nakabukod kasi kami ng bahay ni Jeric, kaya wala kaming mga magulang na pwedeng umalalay sa amin para alagaan ang aming anak. Nandun ang pakiramdam na halos minsan hindi ko na alam anong gagawin ko sa tuwing umiiyak ang bata at hindi ko rin alam kung paano patahanin. Yung kahit antok na antok ka na, hindi ka pwedeng matulog dahil kailangan mong bantayan ang baby. Kahit na gusto kong ipikit ang mga mata kahit sandali, hindi ko magawa dahil sa tuwing naririnig ko ang iyak ng aming anak, kailangan kong bumangon. Hindi talaga simple ang maging magulang. Totoo ngang makakabayad lang tayo ng pagkakautang natin sa ating mga magulang kapag naranasan na nating maging nanay o tatay sa sarili nating anak. Isa pa, naging komplikado ang sitwasyon namin ni Jeric dahil sa pagiging busy ng asawa ko sa trabaho. Kaya madalas,
hindi siya nakakatulong sa gabi para alagaan ang anak namin. Kung hindi siya pagod, sa bahay niya ginagawa ang mga trabahong hindi niya natatapos sa opisina. Miss M, pilit ko namang iniintindi si Jeric dahil alam ko namang hindi simple ang sitwasyon niya at busy talaga siya. Pero dumarating lang ako sa puntong naghahanap ng lambing galing kay Jeric. At syempre tao lang naman din ako na napapagod din kahit papaano sa pag-aalaga ng aming anak. Jeric, paabot naman ng bote ng gatas nitong bata, oh. Ito. Hindi ito, yung isa. Kanina pa to tinimple, panis na to. Alin ba? Yung isa nga. Ito? Oo, yan. Oh, Jeric, pwede ka ba umabsent bukas? bakit? Para naman may kasama kami ni baby dito sa bahay. Papuntahin mo kasi dito si nanay minsan para may kasama ka tsaka may katulong ka sa pag-aalaga kahit papano. Ikaw na lang kasi bukas. Isang araw ka lang naman na absent eh. Hindi pwede, ang daming trabaho. Isang araw lang mawawala, malatambakan na ako ng gagawin ko kinabukasan. Naku, parang isang araw lang naman eh. Ako din naman kasi yung may hirapan eh. Bakit? Akala mo ba simple lang mag-alaga ng baby? Alam ko naman yun. Oh, baby, tahan na. Tahan na, baby. Ayaw tayo samahan ng daddy mo bukas eh. Paano? Mas mahalaga daw kasi yung trabaho. Tahan na ha. Mahalaga naman kasi talaga yung trabaho kasi dahil doon tayo kumukuha na ikakabuhay natin. Hindi naman kasi ikaw yung kausap ko eh, si baby. Oh, bakit na naman umiiyak yun? Teka lang ha, titingnan ko. Ay naku, nagpupo pala. Jeric, pagod naman ng pamunas tsaka diaper oh. Ikaw na. Lapag mo na muna sandali yung bata dyan sa kama oh. Sige na. Malapit ka lang naman sa lagayan ng gamit niya. Kasi may tinatapos ako eh. Kita mo naman nagmamadali na nga ako dito. Gabi na. Parang yun lang eh. Anong pamunas ba? Yung nasa gilid sa tabi ng tubig. Oh, ito. Bakit ka naiinis? Kasi ba naman, pwede ka naman tumayo dyan eh. Utos ka pa ng utos. Malapit ka lang din naman dyan na. Ay, nako. Sasala na nga lang muna ako. Matapos ko na muna to. Sige, unahin mo yung trabaho mo kaysa dito sa anak mo. Pwede ba kasi tama na? Kahit minsan hindi mo pa naranasang magpuyat at bumangon para palitan man lang ng diaper tong anak natin. O kaya naman magtimpla man lang ng gatas kapag umiiyak. Ni hindi ka nga yata marunong maghele dahil mas nauuna ka pang matulog sa pinapatulog mo. Pagod daw sa trabaho, pwede ba? Oo na. Magtrabaho ka hanggat gusto mo. Doon ka na sa sala. Samantalang dati nung wala pa tayong anak at di pa ganito ang itsura ko, kung pwede lang, huwag ka nang humiwalay sa tabi ko eh. Sige na. Ewan ko sa'yo. Malayo na narating na usapan natin. Ang hirap mong kausap. Ang hirap mo din naman kasama. Hindi ka maasahan sa pag-aalaga kahit 10 minutes man lang. Sige na, tapusin mo na yung trabaho mo. Doon ka sa sala o kaya sa labas ng bahay. O baka naman gusto mo sa bahay ng iba para walang istorbo sa'yo. Bahala ka nga dyan. Dumating kami, Miss M, ni Jeric sa puntong madalas na kaming magtalo at hindi magkaintindihan. Siguro dahil na rin sa nagkakasulubong kami ng init ng ulo dahil sa pagod. Doon ko na unti-unting nararamdaman ang pagbabago niya sa akin. Parang hindi na siya yung Jeric na nakilala ko at pinakasalan. Ang laki ng pinag-iba niya, Miss M. Wala na yung atensyon at sweetness na dati binibigay niya sa akin. Parang ibang taon siya. Nakasama ko lang sa bahay dahil kailangan niyang umuwi para matulog, maligo at magpalit ng damit. Nakaramdam na rin ako ng insecurities, Miss M. At dahil sa pakikitungo sa aking iyon ni Jeric, nawalan na rin ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Ang daming naglalaro sa isip ko. Iba't ibang dahilan kung bakit siya nag-iba. Dahil ba iba na ang itsura ko? Dahil ba napapagod siya kapag kasama ko siya? O baka hindi pa siya handa maging isang ama? Maswerte na, Miss M, kapag hindi kami nagtalo sa loob ng isang araw. At madalas, napapaiyak na lang ako sa kwarto namin habang karga-karga ko ang anak namin. Hindi ko kasi minsan matanggap na kaya akong pagsalitaan ni Jeric. Ang dami ko na kasing naririnig sa kanya na dati hindi naman niya nasasabi sa akin. Kasabay ng mga pagbabagong yon, Miss M, ni Jeric, ay ang pandududa ko na baka may kinahuhumalingan na siyang iba. Ibang babae na pwedeng makapagpasaya sa kanya. Babae na umuubos ng atensyon niya na sana sa akin na lang napupunta.
kaya lalong hindi nagiging okay ang pagsasama namin ni Jeric. Nakakalungkot lang dahil kung kailan kami nagkaroon ng anak, tsaka pa nagkaloko-loko ang aming pagsasama. Iniisip ko tuloy kung may pagkukulang ba ako. May kulang ba sa akin? O sadya bang nawalan na siya ng gana sa kung sino ako? Jeric, mag-usap nga tayo. Ang boses mo natulog yung bata. Kaya ko yan patulugin ulit kahit magising. Ang mahalaga makapag-usap tayo Tungkol ngayon. na naman saan? Ano tungkol saan? Una, ano ba tong bahay natin? Bahay mo ba talaga to o ginagawa mo lang boarding house na uuwi ka lang kung kailan mo gusto? May on-site project kami sa opisina kaya out of town kami lagi. Eh di sige, dahilan mo yan eh. Pangalawa, ano bang tingin mo sa akin? Yaya o asawa? Ano ba namang klaseng tanong yan, Cassie? Matinong tanong. Tanong ng isang asawa na naninibago sa lalaking pinakasalan niya. Sagutin mo nga. Ano ba pinagasabi mo? Anong naninibago ka? Anong nagbago? Naging busy lang naman ako Nagbibigay naman ako ng kailangan dito sa bahay. Lalo na sa anak natin. Yan, diyan ka magaling. Sa katwiran mo na yan. Kaya hindi baling hindi ka maging ama sa gawa at alaga basta makapagbigay ka ng pera. Akala mo sapat na yung ganon, ha? Ano ba kasi? Nakairata na yung bunganga mo Kaya naghanap ka ng ibang babae dahil sawa ka na sa akin. Ano? Anong ano? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan, Jeric. Sino yun at bakit? Ang liit-liit pa nitong anak mo, gumagawa ka na agad ng kalokohan? Ano bang gusto mo? Magkalat ng lahi mo? Magkaroon ng kapatid ang anak mo sa iba na halos kaedad niya? Ano? Ewan ko sa'yo. Yan! Kapag ipit ka na at wala ka nang masagot, ewan ko sa'yo ang isasagot mo sa akin. Alam mo, kung ayaw mo na kaming kasama ng anak mo at kung ayaw mo na sa akin, dahil malayong-malayo na ako sa itsura ng babaeng pinakasalan mo noon, bukas ang pinto, Jeric. Pero itong sasabihin ko sa'yo darating ang araw na kakatok ka ulit sa pintong yan at pagdating ng oras na yon, ako naman na mag-iisip kung pagbubuksan ba kita. Kasi ikaw nagsasabi niyan. Alam mo wala naman ako balak iwan kayo Lalo na yung anak natin. Pero sa mga pinagsasabi mo, tinutulungan mo ko magdesisyon. Siguro nga kailangan natin ng panahon para mapag-isip-isip. Pero huwag ka mag-alala. Tuloy pa din yung pag-sustento ko sa bata. Alam mo, di ko akalain ganyan ka. Ang laki ng pinag-iba mo. Mas lalo naman ako. Hindi ko inisip na babalik ang dati mong ugali at mas magiging malala pa. Mahilig ka talaga. Hindi na makontento sa isa. Lumayas ka na. Kaya kong buhay ng anak ko na mag-isa. Kaya ko siyang palakihin na ako lang ang kikilalanin niyang magulang. Bahala ka sa buhay mo. Ang labo mo. Mas malabo ka. Hindi bali anak. Iniwan man tayo ng mahilig mong ama. Huwag kang mag-alala. Kakayanin nating mabuhay ng tayo lang dalawa. Isang araw, pwedeng bumalik siya. Mahal ko ang papa mo Pero may pride din naman ng mama mo. May pakiramdam din ako. Pero sa ngayon pasensya na pero ganito muna tayo Nangamba ako, Miss M, sa kung anong buhay ang mangyayari sa amin ng aming anak kung wala si Jeric sa piling namin. Sa isang iglap, Miss M, nawala lahat ng plinano naming mag-asawa. Naisip ko na baka nagkamali ako ng desisyon nang sabihin ko sa kanya na kaya ko mabuhay nang wala siya. Halos araw at gabi umiiyak ako sa sama ng loob dahil sa nangyari sa amin. Ang hirap ng mag-isa, lalo na kung may pinapalaki kang bata. Binalikan ko, Miss M, yung mga alaala naming dalawa. Yung mga araw na magkasama kami na parang hindi na matatapos, basta magkasama lang kami. Ang hirap, Miss M. Ang hirap-hirap. Dagdag pa ang katotohanang mahirap lumaki ang bata na walang kinikilalang ama. Nagsisisi man ako sa mga nasabi ko. Tapos na Isa pa, sobra na rin naman kasi akong nasasaktan sa pakikitungo sa akin ni Jeric. Pero Miss M, aaminin ko, mas masakit ang mapagdesisyonan niyang wag nang umuwi sa bahay. Miss M, sa kabila ng mga nangyari, alam ko sa sarili ko noong mga panahon na yon na mahal ko pa rin si Jeric. Nandun pa rin ang pag-asa ko na isang araw ay magbabalik siya sa aming mag-ina, kahit na alam kong walang kasiguraduhan yon. Pero habang hindi pa nangyayari ang araw na yon, kinailangan kong magpakatatag para sa amin ang aming anak. Kailangan kong maging determinado sa buhay. Hindi pwedeng habang panahon ko na lang ibuburo ang sarili ko sa kalungkutan dahil lang sa hindi naming pagiging okay ni Jeric.
Buti sana kung ako lang ang mahihirapan. Pero hindi. May isang inosenteng bata na madadamay dahil sa kagagawan ng kanyang mga magulang. At iyon, Miss M, ang hindi ko hinayaang mangyari. Bumangon ako. Itinuloy ko ang buhay ko at nagsikap. May ilang panahon din akong nawalan ng balita kay Jeric. At kung meron man akong masagap na impormasyon, iyon ay hindi kagandahan dahil may ibang bahay na raw siyang inuuwian. Pero ganun pa man, nandun pa rin ang paghihintay ko na isang araw may Jeric na muling darating sa aming mag-ina. Cassie? Cassie? Jeric? Mukhang dumating din yung araw na sinasabi mo na kakatok ako Ngayon, iniintay ko kung papapasukin mo ako uli. Di lang sa bahay, kundi sa buhay niyo na anak ko. Alam mo, Jeric, simula nung maghiwalay tayo, ang dami kong naisip. Ang dami kong naalala. Mga alaala nung hindi pa tayo kasal, nung kinasal tayo, at nung nagsama tayo bilang mag-asawa. Naalala ko kung ilang beses mo ako sinabihan ng I love you, kung gaano mo ako kadalas yakapin at halikan. Naalala ko rin yung sinabi mo na gusto mo ako yung nakatali sa'yo para hindi ako makawala. Pero alam mo, yung ginawa mo, ikaw rin naman mismo ang kumalag ng tali sa ating dalawa eh. Pero kahit na kinalag mo ang tali, siguro hindi mo lang namalayan nakakapit pa rin ako sa lubid na yon. Hindi ako bumitiw, Jeric. Kahit ngawit na ngawit ng kamay ko sa paghahawak, tiniis ko. Mahirap kalimutan ng isang taong mahal mo ng totoo. Sorry Cassie. Na-pressure lang siguro ako, nadala. Tama ka, ako yung malabo. Kasi nang tumagal, nabulag ako kaya hindi ko nakita yung pagkakaiba ng mali sa tama. Kahit anong gawin ko, Jeric, hindi ko matanggal sa isip ko eh. Lalo na sa puso ko. Hindi lang dahil sa anak natin, kundi dahil yun ang gusto ko. Siguro nabigla lang din ako sa mga sinabi ko noon na pinalayas kita. Pero walang mangyayari kung papairalin ko lagi ang pride. Isa pang pagkakataon kasi, hindi ko nasasayangin yun. Huwag ka nang mangako. Sapat na mga sinabi mo nung kinasal tayo. Sana lang kaya mong gawin. Nasa hirap at ginhawa, tayong dalawang magkasama. Gagawin ko yun, gagawin ko. Handa ka na bang pumasok ulit sa bahay natin? Di lang sa bahay natin, pati sa buhay niyo ng anak natin. Pasok ka. Salamat. Yung bata, natutulog. Kasi sorry talaga. Tama na. Ang mahalaga nandito na ulit tayo. Alam ko namang darating ang araw na to eh. Na isang araw, magiging masaya tayo ulit. Na isang araw, maiisip mo na mahalaga kami ng anak mo. Na isang araw, ngingiti ako at kayo ni baby ang dahilan nun. I love you, babe. Mahal din kita. At di ko na yan kailangang sabihin pa. Sapat na siguro na hinintay ko ang muli pagbalik. Halakhak. Kundi ang totohanang sa kabila ng lahat, ako pa rin ang kanyang pinili na makasama. Dumating ang isang araw na pinakahihintay ko na muli siyang magbalik sa akin. Masakit man at nasaktan man ako ng sobra dahil sa mga nangyari sa aming buhay mag-asawa ni Jeric, mas pinili ko ng kalimutan ng sakit. Kaysa naman mawala ang pamilyang minsan naming pinangarap buuin at natupad. Sa lahat ng hindi okay na nangyari, marami pa rin akong natutunan. Na hindi sa lahat ng panahon ng relationship at pagsasama, magiging masaya. Talagang may dumarating na mga bagay na mahirap labanan, mahirap iwasan. Pero kapag nagpakatatag, maraming malalagpasan. Hindi simple ang buhay may asawa, lalo na at kung first time mong papasok sa ganoong kaseryosong setup. Totoo pala, Miss M, na ang pag-aasawa ay di parang mainit na kanin na kapag isinubo ay iluluwa. Totoong totoo. Ang buhay may asawa ay parang kape sa umaga. Kahit gaano kainit, hahanap-hanapin mo pa rin. Pipilitin mong inumin. Kahit sobrang init, never mong iluluwa. Hihintayin mo lang lumamig ng bahagya. Dahil iyon ang makapagbibigay sa iyo ng satisfaction at ng fulfillment. Miss M, sa bawat luha ay may katapat na saya. Sa bawat pagmamahal, may katumbas na sakit at ligaya.
At sa bawat relasyon, may sakripisyo. Dahil kapag natuto kang magtiis, doon mo lang masasabing nagmahal ka pala ng totoo. Sa ngayon, Miss M, masaya kaming magkasama ni Jeric. Kapiling ang aming anak. Kinalimutan na namin ang kung anumang mga nangyari sa nakaraan dahil ang mahalaga ay ang kasalukuyan. At ang mga magagandang bagay na pwede pang mangyari sa aming dalawa para sa kinabukasan. Hindi na uli kami patatalo sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Dahil Miss M, ang maliit na gusot lumalaki kapag hinayaan nating mapasok ng husto ang ating pagsasama. Ito lang Miss M at maraming salamat sa panahon at pagkakataon na maging bahagi ng inyong programa. Nagmamahal, kalilimutan ang mga nangyari, gawin mong instrumento para maituwid ang mga mali. Sabi naman ni Kuya Win, hi Kuya Win, ang San Mateo Rizal, share ko lang ulit ang nabasa ko, The Art of Patience is not much about how long one can wait, but it's about how one behaves while waiting. Nax! Ganda niyo naman magbigay ng message. Na-inspire akong pagandahin pa yung mga tips ko. Parang hindi ako malaos sa inyo, no? O, eto. From our listeners, sabi dito, sabi naman nila, Miss M, para sa akin. Ayan. Magandang tanghali. Dapat give and take kayo sa relationship nyo at unawain ang isa't isa. Coming from Michelle Brioso. Ayan. Gusto ko to. Give and take naman talaga dahil walang relationship na tumitibay kung hindi nagbibigayan ang partners. Importante yan eh. Kasi alam naman ikaw lang yung give ng give o kaya ikaw lang yung take ng take. Dapat sakto lang, di ba? Sabi ni Jessa Roca, relate much sa story, Miss M. Ang pag-aasawa masarap lang sa una pero pag tumagal na, nakakasawa na. Ano ba, Jessa? Lalo na pag lumabas na ang totoong ugali ng isa't isa. Jessa, sana hindi ka magsawa. Sana patibayin nyo. Push nyo yan. Okay, sabi dito ni Renan Galapate, ang ganda po ng kwento nyo. Inaabangan ko po yung part 2 narinig na niya. Pakibati po yung kawork ko sa mga lahat ng Estelman kay Kuya Randay. Ayan, thanks so much for tuning in. Sabi ni Lorcy Mendez, napapatibay namin yung relationship namin kahit malayo kami, long distance relationship kami dahil sa trust, love, understanding. Masaya po kami ngayon ng partner ko. Well, ito po ang masasabi ni Miss M. In any relationship, it takes work. Ang relationship, tinatrabaho yan. Hindi yan parang wala lang, kayo na, o di ganun na lang. Hindi trabaho yan paghihirapan nyo yan. Kumbaga, mag-i-invest kayo ng oras, ng panahon, para pagandahin at palakasin ang inyong pagsasama. Yun lang yon, mga Mars. At yun ang secret ingredient. Kailangan trabahuin mo yung relationship mo. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Kasi nga, kung hahayaan mo na masaktan ka dahil may ginawa partner mo, tapos magagalit ka, hindi ka magiging understanding, di anong ending nun? Kailangan, sa bawat na ginagawa natin sa isang relationship, pinatitibay po natin at pinaghihirapan. I-push nyo ng bonggang-bongga. At kung kayo po ay merong love story that you wanna hear here on Dear MOR, you can always email us, dearmor1019@yahoo.com. Ulitin natin yan, dearmor1019@yahoo.com. You can also write us. Sulatan niyo po kami sa ABS-CBN Broadcasting Center, Sergeant Esguerra Avenue, corner Mother Ignacia Street, Barangay South Triangle, Diliman, Quezon City. Ayan. Yan po ang addresses na kung saan isulat nyo lang po ang inyong love story, ang kwento ng inyong buhay kung gusto nyong marinig dito sa Dear MOR. Kung gusto nyong marinig dito sa Dear MOR. Kung gusto nyong marinig dito sa Dear MOR. Oh babe, wala ka na ba nakalimutan na dalhin? Wala naman na babe. Okay na lahat. Mabuti naman. Kaya, ako sa babe ka. Namimiss kita. Nako, ikaw talaga. Mamimiss din kita. Babe, salamat Para sa naman? Kasi babe, ikaw pa tong sumagot sa pamasahe para lang makauwi ako sa Davao. Wala yun, no? Saka para makasama mo na din yung mga magulang mo. Alam ko naman na miss ka na rin nila. Ay, kung pwede nga lang kita isama Trabaho kasi ako, babe. Di bale, baka sa susunod na uwi mo, makasama na rin ako sa'yo. Sana nga. Ay nako, matagal-tagal din kitang hindi makikita. May miss talaga kita ng sobra. Lalo na yung kapilyuhan at kagapuhan mo. Ano ba, babe? Total, maya-maya pa naman yung flight mo. May oras pa naman tayo.
Sus, ikaw talaga. Sige na, babe. Please? Oo na, matitiis ba naman kita? Siyempre naman, payag ako. Ayos. Ikaw talaga, kahit kailan ka. Calling all passengers of Flight 784 going to San Francisco, please proceed to Gate 7. Calling all passengers of Flight 784 going to San Francisco, please proceed to Gate 7. Oh, babe. Mag-iingat ka, ha? Oo naman, ikaw din ha. I love you, babe. Bye. Bye. Hello? Hello, pre. Nasaan ka? Nasa airport. Bakit? Kuha mo dyan. Hinatid ko kasi si Maris eh. Uuwi kasi siya sa kanila sa Davao eh. Ganun ba? May gagawin ka ba? Wala naman. Ba, ayos. Tama. Saka sa amin, shot tayo. O sige pre, papunta na ako. Bisa mo, ha? May susunduin pa tayo. Ha? Sino naman? Pupunta ka na dito, malalaman mo rin mamaya. Oo na, papunta na. Sige, bye. Takis na lang. Sige. Bray, sino ba kasi susunduin natin dito? Mga kainuman natin na chicks. Kaya lang, bata pa yan. Ha? Anong bata? 16 years old pa lang siya. Okay naman. Seryoso ka ba? Oo! Ang mga kulit na ito eh. Doon na pala tayo sa kanila. Ella? 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 Oh, ba't ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay eh. O, tara na. Nga pala. Tropa ko nga pala. Ella si Troy. Troy si Ella. Hello? Hi. Oh, ba't naman ganyan yung tingin mo sa akin? Kasi... ang ganda mo pala. Sus, bolero. Mabuti pa, tara na. Uminom na tayo. Mabuti pa nga. Hoy, pre. Tara na. Susunduin pa natin yung iba eh. Uy, natameme ka dyan. Tara na. Sorry sige, tara na. Popoy at Asmin, ang ganda talaga ni Ella at kahit sinong lalaki ay matutulala at maaakit sa kanya kapag nakita siya. Yun nga lang, 16 years old pa lang siya, minor de edad pa. Ako naman 21 anyos na nung panahon na yun. Aminin ko habang nagiinuman kami ay hindi maalis ang tingin ko kay Ella. At sa palagay ko nga, na love at first sight na ako sa kanya. Kahit na alam kong mali dahil may girlfriend na ako at bata pa siya. Pero talagang tinamaan na yata ako agad sa kanya at nagpakilala ako sa kanya bilang single. Matapos ang gabing yun, naglakas loob akong yayain siyang magkita ulit kami sa birthday ko. Oo, niyaya ko siya at nagkita nga ulit kami at nag-inuman, nalasing at nag-check-in kami sa motel. Mabuti na lamang dahil hindi nahalata na minor de edad lang siya kaya nakapasok kami. At doon na nga may nangyari sa aming dalawa ni Ella at naulit pa yon ng sumunod na araw. At dahil sa kaka-endo ko pa lamang sa trabaho ay nagpasya akong sorpresahin si Maris at dumalaw sa kanila sa Davao. Pero bago muna yun nakipagkita muna ako kay Ella at pumayag naman siya na magkita ulit kaming dalawa. Yun nga lang ay mas lalo tuloy akong naguluhan sa nararamdaman ko para kay Maris. Dahil habang papunta ako ng airport ay si Ella na ang nasa isipan ko. Sandali na lang. Makakasama na kita, babe. Hello, Ken. Patawag ka. Ay, ikaw, ha? Salo ka, ha? Nakatsat ko si Ella. Kikita pala kayong dalawa eh. Oo na. Gano'n naman ngayon? Nang, may balita lang naman ako. Ako naman kasi, pre. Hindi ka na nagkikwento sa akin. Saan na tayo mag-uusap, pare? Nasa airport ako. Ano naman ginagawa mo dyan? Bakit uuwi na ba si Maris? Di pa, pre. Susundan ko lang siya doon. Sasurpresahin ko. Medyo namimiss ko na rin kasi. Boss, namimiss daw. Pero may Ella ka na naman. Baka nga maingay dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Sige na. Saka na tayo mag-uusap. Baka mamaya maiwan pa ako ng aeroplano dahil sa'yo. Sige na. Ingat, pre. Happy trip. Sige. Salamat. Bye. Smoso talaga yung loko niyo. Pero talaga. Nandito na sa wakas. Teka. 256 Mabini Street. Ito nga yung address nila, Maris. Sana naman tama ako.
Tao po! Tao po! Magandang araw po. Oh, iyo. Sino ka ba? Ano kailangan mo? Dito po ba nakatira si Maris? Oo, bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Ako po si Troy. Ako po yung... Yung... Ano? Tay, kakain na po. Teka. Troy? Babe? Maris, sino ba siya? Babe! Anong ginagawa mo dito? Tay, siya po si Troy. Siya po yung boyfriend ko. Troy? Ikaw pala yun, iho. Pasensya ka na, hindi kita gaano namukhaan. Medyo, hindi ko na kasi tanda yung picture mo na pinakita ni Maris sa akin eh. Ayos lang po. Mano po? Kawa ka na, Diyos. Sige na, maiwan ko muna kayo dyan, ha? Babe, bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka. Namiss kasi kita eh. Hindi ko na sinabi sa'yo na pupunta ako kasi gusto kong sorpresahin kita. Nako ha, ikaw talaga babe. Buti na lang hindi ka naligaw. Paano ako maliligaw? Di ba nga ilang beses kong tinanong sa'yo noon? Saka nung nagka-chat tayo kung paano pumunta sa inyo? Kaya naman pala tanong ka ng tanong eh. Akala ko nga nahalata mo na pupunta ako sa inyo eh. Buti na lang hindi mo naisip kung hindi wala na surprise. Oo nga, buti na lang hindi ko talaga naisip yun. Ikaw ha, pinakilig mo naman ako babe. Ang saya-saya ko talaga babe na dumating ka. Hindi naman eh, masayang-masaya ako na sa wakas nakita din kita. Namiss kaya kita. Ako din naman eh, namiss din kita eh. Tara babe, dun tayo sa loob. Ipapakilala kita kila nanay at sa mga kapatid ko. Sige babe. Popoy at Asmin, ipinakilala ko ni Maris sa pamilya niya at masayang-masaya naman ako dahil nagustuhan nila ako. 3 weeks akong nagstay sa Davao. Pero kahit na nandun na ako, si Ella pa rin ang laman ng isipan ko. Ang alam ni Ella ay nasa Palawan ako para magbakasyon lang. Minabuti kong huwag sabihin sa kanya na nasa Davao ako dahil baka magtanong siya kay Ken at mabuko nga ako. Kahit na magkalayo kami, ay lagi ko pa rin siyang itinetext at minsan ay nag-online ako sa computer shop para lang makausap siya kapag may pagkakataong abala si Maris sa mga gawaing bahay. Mabilis na natapos ang 3 linggo at kinailangan kong bumalik sa Maynila. At pagdating ko ay nakipagkita agad ako kay Ella. Sa wakas, kabalik na rin ang Manila. Excited na ako makita ulit si Ella. Namiss kita, Ella. Ako din naman eh. Namiss kita. Teka, may tumatawag yata sa'yo. Po naman. Oh, bakit pinatay mo yung phone? Baka mamaya importante yun. Huwag mo na isipin yun. Sige na lang yun, nag-aayang uminom. Sige, ikaw bahala. Ella, Oh, bakit? may sasabihin sana ako sa'yo. Ano naman yun? Huwag ka sana mabibigla, pero pakiramdam ko kasi na Na ano? tinatamaan na ako sa'yo eh. In short, gusto kita. Talaga? Oo naman. Di kasi mawala sa isip ko simula nung nakilala kita eh. Palagi kitang hinahanap-hanap. Ang boses mo, ang mukha mo, ang katawan mo, basta lahat-lahat. Ikaw lagi yung laman nitong isip at puso ko. Nako, totoo ba yan? Baka mamaya niloloko mo lang ako ha? Hindi no, totoo lahat ng sinasabi ko. Gusto ko nga maging tayo eh. Agad-agad? Hindi ka man lang manliligaw? Siyempre manliligaw pero doon din naman pupunta yun. Ikaw talaga? Masyado kang mabilis. Bakit pa naman kasi natin patatagalin kung doon din naman yung punta, di ba? Kaya okay na din yung mabilis para naman mas masulit pa natin yung isa't isa. Ewan ko sa'yo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung gusto rin kita? Siyempre tatanungin kita, no? Ano? Gusto mo rin ba ako? Alam mo rin naman yung sagot eh. Sabi ko na nga ba eh. Pag-usapan ulit natin to mamaya, ha? Sa ngayon tapusin na lang muna natin to. Teka, Troy. Oh, bakit? Hindi ka ba maglalagay ng... Alam mo na, baka mamaya ha, mabuntis mo ako niya. Hindi na ako nang bahala. At kung mabuntis kita, handa naman kitang panindigin. Pero... Huwag ka na magsalita. Okay. Popoy at Asmin, pagkatapos ng 3 araw ay naging kami na rin ni Ella. Sabi ko kasi sa kanya ay gusto kong maging kami na at hindi naman siya tumutol dito. At makalipas nga ang ilang buwan ay nalaman ko na lang na nabuntis ko na pala si Ella.
Natural, nagalit ang mga magulang niya sa akin pero dahil sa sinabi kong handa naman akong panindigan ng anak nila, ay hindi na rin sila nagalit pa. Yun nga lang, hindi ko masabi-sabi kay Papa ang totoo dahil sigurado akong magagalit siya lalo. Dahil ang alam niya ay si Maris ang girlfriend ko. Kaya naman nagawa ko munang itago si Ella. Pinupuntahan ko na lamang muna siya sa bahay nila habang nagbubuntis siya para dalhan ng mga panggastos sa araw-araw at minsan sa kanila nga ako natutulog. At ganoon ang naging setup namin sa loob ng 8 buwan na paghahanda niya sa kanyang panganganak. Dear MOR Babaero. Ay naku, nakaka-depress itong unang bahagi na. Nakaka-depress at nakakaawa ang ating letter sender na si Troy. Siya pa nakakaawa? Oo, ay Hasmin, kawawa talaga yung mga lalaki na ganyan na kinakailangan nilang pumili kung sino bang babae ang kanilang hindi lang mamahalin, kundi yung sisipingan, papatulan, paliligayahin. Oo, yung napakahirap niyan. Papasukin ang buhay. Sobrang effort ang requirement sa aming mga kalalakihan. Kung sakaling dumating sa ganyang punto. Well, ako naman, yan yung obserbasyon ko dun sa mga nakakilala kong ganyan. Oo naman, wala akong kaibigan na Wala akong kaibigan kasi yung talagang close friend na babaero. Correct. No, wala. Yung mga kwento-kwento, a friend of a friend of a friend. Ganong kalayo yung level. Ayan, ganun ba yun? Ano ba yan? Bigla naman tuloy nagbago ang pananaw ko sa mga babaero. Oo, nakakaawa pala kayo. Nakakaawa. Kita mo naman, imbis na nagsisilbi ka na lamang sa isa mong minamahal, kinakailangan pa nakakaawa. Na magdalawa. Correct. At saka alam mo, di ba, ito mga nakakaawang tao, usually ito talagang kinaawaan din ng Diyos. Yung mga mabait ba? At sa sobrang bait, ba't hindi na kukunin ni Lord? Yung iba, diba? Napapabilis kapag tatanga-tanga. Correct. Ayan, pero yung iba naman, napapatagal din para mas matagal daw ang gaba. Matagal ang karma, ang epekto ng karma. Ayan, pero hindi napakadyo. Biruin mo, isang trabaho, Hasmin, ha? Sabi mo na yung 8 hours natin trabaho sa opisina, ang hirap nun. Ang hirap nun. Paano pa? Itong mga lalaki, kukumpara lang natin sa trabaho, ha? Yung babae. May second job ka. Bakit uso yan sa USA kaya hanggang 4 na trabaho? Sa kanila yun. Iba doon. Pero dito sa atin sa Pilipinas, mas mahirap yan. Iba ang klima dito. Biruin mo iba rin bang swelduhan? Iba rin ang swelduhan. Ibiruin mo doon kapag ka nagyaya ng magpainit. At least sa ibang mga lugar doon, karamihan sa lugar sa States, malamig. Tama lang na magpainit. Dito kasi dito, babayaran mo pa kapag gusto mo magpainit. Kailangan mong bayaran at dapat meron kang pambayad. At saka isa kasi lang magpapalamig ka naman dito. Tama. Saka isa lang naman din ang Actually, yung mga babae, na mga babaero, nagpapainit talaga yung mga yan. Babae? Yung mga babae, yung mga chicks ng mga babaero. Diba, chicks naman kasi ang tawag ba, may asawa ka. Alba ako, may asawa ko. Tapos ng babae siya. Ang tawag nung asawa ko sa babae niya, chicks, diba? Kabet, chicks. Okay. Diba? In fairness, iba yun. Yung iba, hindi kabet. Yung iba naman talaga one night stand lang, chicks, diba? Yun ang mga tinatawag chicks nga, yung mga pinapatulan na yung nila. Yung parang mga doktor din yan. Diba? Yung mga OC. Yung mga OC. Mga on-call. On-call. Chicks, yung mga nagpapa-check up ba? Pa-check up po. Nakakadagdag init talaga yan. Yung mga chicks na yan. Init ng ulo para sa aming mga legal na legal girls. Legal girls, legal girlfriend, or legal wife. Correct, malaking check. Pero eto ka na nga, alam mo usually talaga, ang tanong nga sa mga ganyan, pag may mga lalaking ng bababae, ang tanong, bakit ang bababae pa sila? Hindi ba sila kontento sa mga asawa nila? Whereas dito kasi kay Kuya, nakita naman natin yung absence. Yung absence niya ng kanyang asawa ni Maris. Yun ang nag-udyok talaga sa kanya. Girlfriend yun, ha? Girlfriend si Maris. Girlfriend niya. Yung absence ng girlfriend niya na si Maris, yun ang nag-udyok sa kanya para ayan nga, babae. Yan, pero yung absences mean, hindi naman porke lalaki ko, tinotolerate ko. Kasi nakita naman natin si Maris kanina, pinagbibigyan naman si Kuya. Buti sana kung sinisiro siya, di ba? Hindi naman siya sinisiro. Ayan, tsaka matinong pakikipagrelasyon. Correct. Matinong pakikipagrelasyon yung why is men always like that? Ay, hindi. Like, when you're
when you're already in a good relationship. Sandali lang, yung Yeah. sinasabi mong absence, Ang hirap. Buti na lang Jasmine. tinigilan mo. Yung, Sorry, Kevin. hindi yung sinasabi mong absence. Yung presensya. 3 weeks lang ha. Oh. 3 weeks lang na nagbakasyon. Nagbakasyon, nawala. Oo, isang buwan lang. Ganun lang kaikli. Masyado maikli yan. Kaya nga yun Hindi nga mo pwedeng sabihin yung pero isa yan sa mga problema nga ng mga kalalakihan, lalo na kung medyo bata-bata pa. Very naman kayo. Mas mataas ang level ng libido ng mga Correct. kalalakihan Pero na yun mas nga, bata pa. Hindi ba talaga mapigilan yan? Di ba pwede naman kayong kayo na lang? Hindi, ibig sabihin, hindi kayo mga lalaki sa lalaki ha? Huwag naman ganon. Akala